Manalangin tayo. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdarana. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mo di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood inyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin kay mapahamak at walang darasal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susubuin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit sandako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka't silang magtataas. Nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpientes leyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking iniligtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang tao ko'y kikilantin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan, at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Ito ang Angel Broadcasting Online streaming services na mapapakinggan saan mang sulok ng mundo at naghahatid ng bagong balita at tamang impormasyon sa internet broadcasting. Angel Broadcasting Online streaming services. Live from the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online streaming services. Your news, our station. Ihahatid na ang Angel Balita Patrol Afternoon Edition. Ang nangunguna sa balita sa hapong ito: Police Report, Hospital Report, Market Report, City Hall Update, Capitol Update, Weather Updates. At ngayon, narito na ang inyong anchorman. Okay, katauhan sa syudad sa Cagayan de Oro. Mayong hapon kaninyong tanan, ilabi na usaba sa tuang mga higala na to nga nakaroon na sa iba't ibang panig sa kalibutan. Ingon man usab didto sa gawas sa nasod mga ka-angel. Labi na usab didto sa Wisgan, Africa kang Robinson Sarabia. Ug labi na usab nga didto sa nasod sa Jordan, sa Amman Jordan, si Bibianca og sa kay Rica Balibria. Labi na usab sa Washington DC. Labi na usab kang Ivory Philippines og labi na usab kang sa Rajoy Hearts, kang Mamuwing Santos og kay Catherine Hermosa. Labi na usab pagpanibay usab mga ka-angel, dili to kalimtan usab ang mga katawhan diri sa
sakop diri usaba sa tuang Cagayan de Oro, sa Tundak Bayan sa Cagayan de Oro. Ilabi na usab ang 80 ka barangay. Kung asa kita nahimutang mga ka-angel, labi na usab sa duha ka mga congressional district. Ilabi na usab mga ka-angel diri sa District 1, kinsa mga ka-angel gipanguluhan usab kini ni Congressman Rolando Clarix Oy. Ilabi na usab diri pod usab mga ka-angel sa diri sa Second District, kinsa gipanguluhan usab kini ni Congressman Rufus Rodriguez. Labi na usab dito kalimtan ng mga ka-angel ang 23 ka mga barangay nga sakop usab diri sa ato ang probinsya sa Misamis Oriental. 23 ka mga lungsod mga ka-angel. 23 ka mga lungsod nga sakop usab diri sa ato ang probinsya sa Misamis Oriental. Labi na usab sa First District ang mga ka-angel nga gikan sa Upol padulong sa Lugait. Labi na usab sa Second District gikan sa Tagulwan padulong sa Magsaysay. Pagpanibay usab ngadto sa tuang mga kauban nato sa buhat mga ka-angel. Labi na usab diha sa Barangay Puerto. Labi na sa mga dicers, mga trabahoan nato diya before mga ka-angel diri sa Barangay Puerto sa Gaisano. Labi na usab dito kalimtan ng mga ka-angel ang konsihal diri sa Barangay Tablon. Wala lain mga ka-angel si Konsihal Alan Magsayo. Una binausab sa iyang kapikas, sa iyang buong persa siyang pamilya. Kang kagawad, binausab kang kagawad Manny Eleuterio. Kay Kapitan na Billy Kid Ausa, uban sa iyang mama nga si Mama Nora Ausa. Ito kalimtan usab mga ka-angel ang atong admin head na si Ma'am Brooklyn Daan o ilabi na kang ito ang program in charge sa mga ka-angel nga wala karon dire. Medyo dunay importante nga mga lakaw nga iyang giatinan mga ka-angel. So one-on-one ta karon mga angel nag-inusara. Kita'y dial, kita po tawag. Labi na sab sa tuwang chief of reporter si Tutong Sambas, nga di nag-uban ka pa sila mga ka-angel ang ato ang chief of reporter ug ang program director. Nagkaroon gisaulog mga ka-angel ang Idil Adha. Happy Idil Adha sa tanang natong mga igsuon natong mga kamusliman. Pinawsaba sa to ang news writer si Shen Salugan. O gila pinawsaba ang ato ang mga reporters nga nakaroon mga ka-injala sa mga kadaplinan karon nga aron sa paghatag o mga balita nining adlaw. Adaw karon mga ka-injal pitsa 20 tuig 2021. Karong adlaw gisaulog usab karon sa tong igsuon nga Muslim ang pagsaulog sa Idil Adha mga ka-angel. Oras karon alas 4:17 na mga ka-angel. Ako di ay makiguban kaninyo. Ako si Angel Ryan Circle Molo nakiguban kaninyo hangtod sa alas 5 ang takna sa kahaponon. Dali lang madungga na sa tuang Angel News Patrol Afternoon Edition. Direta mga ka-angel sa mga headline sa tuang mga balita. Alang usaba sa tuang headline sa balita sa lokal, kaso sa mga nagka-update sa kaso mga ka-angel sa mga nagkadayarya sa Santo Tomas sa Davao del Norte, nagkadaghan pa. Ilabi na sa mga ka-angel sa national news, Vice President di immune sa anumang kaso, sabi ni Secretary Guevara. Abang sa balitang internasyonal ang mga ka-angel, COVID outbreak sa warship ng Sucor Navy personnel dumami pa. Habang sa balitang sports sa mga ka-angel, Suns nagsasagawa ng regrouping matapos ang pagkabigo sa Game 5 laban sa Bucks. Sa balita naman ni Ricky Tadeo Real, Filipino athletes nagdatingan na sa Tokyo para paghandaan ang Olympics.
Habang nga sa balitang espesyal, ayon na sa archaeologist, height ni Goliath, kaunti lang pala ang taas sa NBA players. Habang nga sa balitang showbiz, Rachel Peters at Kamsor Governor Migsubiri Villaferto ikinasal na. Muna mga ka-angel ang atawang uluhan sa tuwang nagbabagang balita. At ang isa tuwang pagbalik, standby. Direta balik ang mga ka-angel sa tuang uluhan sa mga nagbagang balita. Ato sa ninawan karon mga ka-angel ang mga balita sa tong mga igsuon. Ilabi na ni Efrena Solucia mga ka-angel. Ato sa ninagon mga ka-angel ang balita ni Efrena Solucia. Kay nag-inusara kita karon na mga ka-angel, kita'y timon, kita pitawag. Tungod kaya itong kauban na wala karon diri kina siya mga importanteng mga lakaw. Standby sa mga ka-angel kay ato sa ginapaabot karon. Okay, naka-standby karon ng mga ka-angel si Efrena Solucia. Naakaron friend, palihog ko friend pakikansa sa imuhang kadya. Kay madunggan diri sa to ang live. Okay, ato sa dawaton mga ka-angel ang balita karon ni Efrena Solucia. Gikaingon pa mga ka-angel daw sa pati ang giingon niyang balita ato sa ninagon karon ang balita ni Efrena Solucia. Efrena Solucia sa imong mga report kamen. Mayor 3rd Philippine Coast Guard take off sa bypass operation Selen Daniel 21 anyos tagapunta Makabalan take off sa bypass sa PDA Region 10. Napalitan kini og usa ka susi balor og 500 pesos. Nakuhaan pa gyud og 0.5 grams kag kantidad og 500 pesos. Og ang suspect gipasakan og kaso sa 9165 karong adlaw. Temporary detained sa PDA Region 10 ang maong suspect. Sa laing bahin, high value target nga si Ben taga Ipunan kahapon adlaw sikop sa kagapong adlaw sikop sa bypass operation sa PDR napalitan og usa ka sa balor og 500 pesos og nakuhaan og 5 kasase 5 kasase o pakete notimbang og 2 grams adunay value nga 6,000 pesos. Ang maong suspect detained na karon sa PDA Region 10. Kini si Efren Solucia live report sa Angel Broadcasting News Online. Okay, salamat Efrena Solucia. Alang sa iyang mga balita karong mga adlaw. O gato sa ninagon karon ng mga ka-angel ang balita usab sa tong mga higala karon. Ilabi na usab sa balita ni atong dawaton karon kini si Drew Sanoria. Ato sa ninagon karon ng mga ka-angel kon naka-standby ba gini karon siya or wala pa. Nathulat sa ta mga ka-angel kay ato sa ninagon karon ng balita sa mga atong mga local reporters. Ato sa silip-silipon mga ka-angel kay nag-inusara kita karon. Okay, naka-standby na karon mga ka-angel si Drew Sanoria. Ato sa dawaton mga ka-angel kung unsa pa kini kay wala man kini nakahatag og headline. O siya na mohatag og headline mga ka-angel.
Okay, atong dawaton karon si Dro Sanoria alang sa iyang mga balita karong mga panahuna. Angel Dro, sa imong mga balita, pasok! Dro, sa imong balita, Dro. Okay. Wait sa mga ka-angel kay medyo nawala man si Dro Sanoria mga ka-angel. Ato sa ang aninagon karon mga ka-angel unsa ka hay problema sa iyang linya ni ini. Pasensya na mo mga ka-angel kay murag nag-inusara pita karon nga mga panahon na. Kay naa pa importante nga mga lakaw ang ato ang kauban. Okay, atong dawaton karon si Dro Sanoria mga ka-angel alang sa iyang mga balita karon nga mga panahon na naka-standby karon. Angel Dro, sa imong mga report. Come in. Yes, no, particular na karon sa sentro bahay karon hindi atong kuha nga balita. Ingay nga mahalo ng usa ka babae dili palanggahon sa dili kulatahon kay lisod kayo kulatahon ang usa ka babae wala ang tay malon. Kay nga gani sini usa ka living partner nga gikulantay ang asawa unog ang nangkon sa usa ka babae o gisi gamay ang iyang bahin sa naong ini man nagi kulatak kini sa iyang living partner nga mao ang si Mr. Jupiter Torres mulupyo dia sa barangay Lapasan ang nahitabo kini Bandala City Kapitulang o kini pong usa ka babae nga karon nga si Lisami Balmuina mulupyo gyapon sa nasampit nga dapit matod pa kuno niya nga nakainom ang iyang living partner nga sige na kuno niya buhaton niya bugbugon siya gamay sip siya bugbog sirada mao lagi nga luoy kay ang babae kay kapatid dili unta dapat gitawag nga kulatahon mahalon o palanggaon kay sa una pa wala pa ni nagsugod sila so nagminahalay ni sila na usab ang dagan karon kung mamam na lugar kuno matod pa luoy kayo ang isa ka babae dapat dapatan sa usa ka lalaki ay mahalon lagi na siya palanggaon o kira pabutan mo katong pabuto nga naa sa gitawag sa ubos nga dahil kay kung sa kung pabutan mo kumo bunog ang labas ni karon para Dro, unsa may hinungdan na Dro base na silos usab tingali ang anggulo ni ana? Yes, no, ang gitawag ang permi nga gabuhaton kung makainom lugar kulit siya o kung makainom ba mahubog nga imbis nga kulatahon sa upper adto naman sa naong sa daon og dato kulata Base na pura na Angel Dro. Base na napura na kini sa kulata sa ubos. Muna sa taas na pud kulata. Siguro o magpa-additional ba pero dili maayo nga buhaton na kay makadaot na sa mga babae lugar. Dapat ang babae mga Angel Dro, higugmaon ang babae dili pasakitan nga kinumo ang irapat. Yes, no, lamay gid nga palanggaon gid nimo. Okay, sa una pa, sa nanguyab pa ka, dito palangga magigayo, hinayan pa gini mo istorya. Nagkaon na ba ka? Kung sa ni karon nga nagbali na Hinoon, dili naman kaon ipakaon. Kinumo naman. Idaplak nun sa usa ka na luoy gigayo mga babae. Palanggaon gini yung babae kay para magdaghan lugar gino. Pero karon parayon pagyapon sila mag-abot sa Barangay Lupon para sa ilang pagnegosasyon o angayan ba nga ipaprito na iyang living partner o iya pa bagyapong mahalon. Depende na sa iya kung nagmahal siya kung hindi niya na i-down ang iyang ipasaka ng kaso nga sa iya living partner. Yes, no, mauna to lang po. Report, hindi ka na po sa President Triangora, hindi ka na lang sa Kulokidon. Ako si Patrol Angel Dro Sanoria, nag-report live sa BTS Online. Okay, daghang salamat Angel Dro Sanoria. Alang sa imuhang mga balita karon mga panahon na. Kinsa gikaingon pa mga ka-Angel live-in partner no. Vice versa kini nga usa ka babae human kini dagmala. Gipanabas-tamasan sa usa kini nga katampalasan nga lalaki mga ka-Angel. Kung dili nakagusto, ala biya ayaw pagpasakiti. Kay dagko na baya mo nagkita, una dili baya mo gagmay pa in taon, gikan pa sa grade 1. Dagko na mo nagkita nag-ila, unya pasakitan nimo kung wala kay gana,
pwede na nimo sa prangkahi. Buwag na ta. Di kay pagpasakitan. Kaya loy kayo ang babae mo pasakitan kinumo. Okay na puro laki kay bagsinumbaga ay jud mo. Babae pila repair sa babae mga ka-angel. Nadagmalan pa din nga tampalasan nga tao. Muna ka mo mga babae diha, no? Pakita po ninyo ang tarong-tarong nga mga laki. Okay, aso tang ninago na mga ka-angel. Usab sa balita ni Tutong Sambas usab. Okay, ato sa nga idayal mga ka-angel kay medyo nag-inusara pita karon. Standby lang mga ka-angel. Kay ato sa nga ninagon karon ang mga balita karon sa ato ang higala. Okay, wala pa karon mga ka-angel atong idayal otro. Muna gagingon diya mga ka-angel nga ang mga babae dapat higugmaon na dili pagdagmalan pasakitan. Okay, wala na medyo busy mga ka-angel. Ato sa nga kuan ato sa tawagan si Angela Rose. Base na asya mga bag-o nga mga balita mga ka-angel. Okay niya na. Okay. Ato sa ulat-ulaton mga ka-angel kay base naka-standby karon. Ang ato nga program in charge mga ka-angel si Angela Rose din niya. Murag nagtalingi ta karon mga ka-angel kay nag-inusara kita karon. Ato sa ulat-ulaton karon mga panahon na mga ka-angel kay base na makakuha na siya. Okay, naka-standby na karon mga ka-angel ang ato ang program in charge. Nga nanukad karon na mga ka-angel sa bahin diri sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Ilabi na usab mga sa pagsaulog sa Idil Hadda. Neta karon na ato ang igsoon na to mga ka-angel si Angel Rose din niya alang sa iyang mga balita nga nasikap. Okay, Angel Rose sa imong mga balita diha. Pasok. Yan sa Angel Larayan na amin yung panahon niya kung karon diri sa ngayon. Okay, medyo nawala-wala. Medyo nawala-wala. Medyo jud nawala jud. Ato sang balik-balikan mga ka-angel o tawag og dial kini nga to ang program in charge mga ka-angel. Ato sang hulat-hulatan karon. Okay, Rose, imong mga balita. Pasok. Okay, wala. Okay, wala mga ka-angel. Okay. Medyo wala pa karon. Wala na kalusot mga ka-angel ang ato ang program in charge kay medyo na mikaon siya mga ka-angel kay tungod kay dunay kasaulugan. Nga dagkong kasaulugan ng mga ka-angel nini nga pagsaulog sa Idil Hadha. Namo siya mga kaigsuunan nga mga Muslim. Nga medyo miimbitar sa kaniya og tungod niya mga ka-angel wala karon siya dire. Nakaroon siya base na yung mga rason mga ka-angel bawal pud usab ang mga cellphone didto sa sulod nga bahin na sa maong mosque. Ato sa kaninagon mga ka-angel ang pag-asa. Kung sa ba kaning pag-asa mga ka-angel? Ato sa ninagon karon mga ka-angel ang balita karon sa pag-asa. Okay, ato sa ninagon. Kaya medyo nagring pa mga ka-angel ang buhatan sa pag-asa. Kaya doon na, okay, nakaroon sa pikas niya mga ka-angel ang winner specialist sa pag-asa. Atong dawaton karon mga ka-angel. Okay, okay, balik na mga ka-angel kay medyo na ay problema gamay. Tungod kay ang maong buhatan sa pag-asa mga ka-angel. Medyo busy pa karon nga mga panahon na. Diri sa mga ka-angel sa tuwang mga balita, lokal nga balita. Update sa kaso sa mga nagkadayariya sa Santo Tomas, Davao del Norte, nagkadaghan pa daw.
Patuloy ngayon na tumaas ang bilang ng mga nagkadayariya sa barangay Tulalian, lungsod ng Santo Tomas, Davao del Norte, kung saan umabot na ito sa halos 30,000 ayon sa Municipal Health Office kung MHO ng lalawigan. Nadagdagan ng 168 ang mga apektado ng diarrhea sa lugar. Sa kasalukuyan na nasa 295 na ang bilang ng mga pasyente, kung saan nasa 168 ang bagong nadagdag. Sa nadagdagan na bilang, dalawa nito ay ang mga bata na nasa 0 hanggang 11 months old, 24 ang isa sa hanggang 5 years old, 40, 43 o 43 ang nasa edad na 6 hanggang 15 anyos, 29 cases ang may edad na 16 hanggang 25 anyos, 27 cases ang edad sa 26 hanggang 40 years old, at 48 cases sa may edad na 40 anyos pataas. Ayon pa kay Dr. June Lim, head ng Municipal Health Office sa Santo Tomas, dinala na sa ospital ang mga patuloy na nakaranas ng diarrhea. Samantala, sa ibang mga residente ay may takot naman na madala sa pagamutan dahil sa pangamba na madayagnos sila na COVID-19. Sa kasalukuyan, nasa 15 ang dinala sa Metropolitan Community Hospital, 8 pasyente sa Estila Medical Clinic, 15 sa Rivera Medical Center, at 14 na mga pasyente ang na-admit sa Matutis Medical Clinic. Ang mga pasyente ay nanatili ngayon sa makeshift medical facility sa Barangay Tulalian Gym para matiyak na matutukan ang kanilang kondisyon. Una, diniklara ng diarrhea outbreak ang nasabing barangay dahil sa dami ng mga residente na apektado. Ato sang balik-balikan otro sa mga ka-angel ang ato ang mga kauban nato mga ka-angel. Base naka-standby na sila karong mga panahon na. Okay, standby lang sa ato sang sulayan og pagtawag. Base na pwede na nato silang maistorya. Standby lang sa karong mga panahon na mga okay, dili na jud pwede matawagan. Okay. Medyo busy siya mga ka-angel. Okay, dili na nato sila disturbohon. Okay. Padayon ta mga ka-angel diri sa tuang balita. Balita sa kauluhan. Nanindigan si Justice Secretary Minargo Guevara na walang immunity sa anumang kaso ang nakaupong Vice Presidente. Inihalimbawa rito si Guevara ang naging pahayag niya noong 2019 kung saan nakasaad na hindi immune si Vice President Leni Robredo sa anumang mga kaso. Base na rin sa nakasaad sa 1987 Konstitusyon. Magugunita na noong taon na iyon si Robredo ay nireklamo dahil sa umano'y papel nito na sinasabing ouster plot laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ang reklamo laban kay Rodrigo ay ibinasura rin anuman ng Department of Justice noong nakaraang taon na dahil sa kulang ang ebidensya laban sa Vice Presidente. Inilinaw naman ni Guevara na ang statement niya nito ay hindi sagot sa naging pahayag naman ni Pangulong Rodrigo Duterte noong Sabado, kung saan sinabi niya na tatakbo siya sa pagka-Vice Presidente sa halalan sa 2022 para makaiwas sa anumang kriminal prosecution sa oras na bumaba siya sa pwesto. Labi na usab mga ka-angel sa international news. Naitala ang COVID outbreak sa militar ng South Korea matapos na magpositibo ang nasa mahigit 80% ng mga military personnel na sakay sa barkong The Great Destroyer na nagsasagawa ng anti-piracy patrol sa Gulf of Aden sa karagatan ng Africa.
Nitong Lunes, kinumpirma ng Joint Chief of Staff sa South Korea na nasa kabuang 247 mula sa 301 na sailor na lulan ng barko ang nagpositibo sa COVID-19. Naitala ang COVID outbreak sa militar sa South Korea matapos na magpositibo ang nasa mahigit 80% ng mga militar personnel na sakay ng barkong The Great Destroyer na nagsagawa ng anti-piracy patrol sa Gulf of Aden sa karatan ng Africa. Nitong Lunes, kinumpirma ng Joint Chief of Staff sa South Korea na nasa kabuang 247 mula sa 301 sila lulan ng barko na positibo sa COVID-19. Yan po mga ka-angel ang ato ang mga balita karong mga panahona. Diri sa mga ka-angel sa ato ang standby sa mga ka-angel kaya ato sa nga tawagan ang buhatan sa pag-asa. Magsayod sa ita mga ka-angel, ilabi na nining atong mga panahon nga medyo wala na sa ato ang dili na nato ma-feel si bagyo nga Fabian pero naay bag-o daw nga mga low pressure nga na-detect karon sa pag-asa. Okay, standby sa mga ka-angel ato sa nga tawagan ang buhatan sa pag-asa. Standby. Nakaroon sa pikas linya ang buhatan sa pag-asa. Nakaroon na si Sir Geoffrey Baldo, ang weather specialist sa pag-asa Mulugan, El Salvador. Sir, maayong hapon na live ta karon sa Angel Broadcasting. Yes sir, mayang hapon sa itong mga soaking take na minaw. At monitor this sa Northern Banao, wala naman weather disturbance. Kawasan yung ma-isolated ng mga pagulan sa hapon ng sa gabi. So masaming southwest nga hangin. Doon ay hinay ito sa kasarangan ng hangin, magagikan magasang kasantang direksyon. Ang kabagatan, upside ito sa sarangan, ang pag-uwi. Temperatura, 23 centigrado ang kabugnaon, ang kainitong 32 centigrado. Philippine Standard Time, alas 4:40. Sir Joe, Yes, sir. Sir Joe, kining nabatay na detect nga mga bago karon nga weather disturbance atong par? At sa itong na may bagyo dito naman to sa extreme northern Luzon, hindi man apektado ani si Typhoon Fabian, then po ikatong sa gawas atong PAR extreme northern Luzon gihapon na typhoon na po ni siya. So kaning duwa ka typhoon dili man apektado ani directly. So ang hindi mo sa southwest monsoon ipa-enhance nila. Okay, sige. Salamat Sir Joe. Yes, sir. Maya po. Okay. Sige, salamat kayo Sir Geoffrey Baldo, ang weather specialist ng mga ka-angel sa buhatan sa pag-asa. Gikaingon pa di mga ka-angel no na dunay na detect nga mga bagyo pero dili ba problema mga ka-angel tungod kay layo ra daw kini sa tuwang area. Layo ra sa mga ka-angel indo kini ato ang kini nga ato ang nasinati karon nga pagulan-ulan normal ra kini mga ka-angel. Okay, dili jud kini siya apektado sa ato ang area mga ka-angel diri. Sa dito sa Southern Luzon man kini tingali to ang gikaingon pa ni Sir Joe. Okay, mo rin mga ka-angel diri ta proceed ta sa ato ang sports news mga ka-angel. Diri ta sa sports news mga ka-angel ato sa ninagon karon ang balita ni Ricky Tadio Real. Ato sang aninagon karon na mga ka-angel. Kung unsa pa kahay mga bag-ong balita. Okay. Naka-standby na karon mga ka-angel ang ato ang kauban si Ricky Tadio Real mga ka-angel. Wala ta sa mga ka-angel samtang naapa karon siya.
Okay, naka-standby na karon si Ricky Tadeo Real alang sa mga balitang sports. Atong dawaton ng balita ni Ricky Tadeo Real. Ricky, sa ibang mga balita, kamen. Yung ngayon, ang sundota karong hapon ng uwa na po, dito sa Botang Sports, Philippine athletes nagdatingan na sa para paghandaan ng Olympics. Nagsisimula ng magatingan sa Japan ng mga membro ng Philippine Delegation sa Olympic. Unang dumating sa Japan ang boksingero na si Yomar Marshall at thrower na si Chris Guevara. Base sa post ng Philippine Olympic Committee, ay nakarating na rin sa lugar ng ang race dito sa Frederick Diaz. Sumunod naman dumating sa Japan ang starting weightlifter na si Elvin Ando, si shooter na si Jason Valdez, at gymnast na si Carlos Yulo. Nagahagi rin ni Pudot Juan Medjin sa social media ang tungkol sa pag-athlete sa pagkakinaang linggo. Ang athlete rin ng Philippine Rowing Association sa Pakistan ay nangyayari sa Tokyo nagsimula at kahapon. Mabatid na aabot sa 19 ng atleta ang magtatangka ng masinsip ang games ng medalya para sa Pilipinas. Huwag mawatutulak ko ng kabalita alang karong hapon gikan sa Angel Second Edition. Ini si Angel Patrol Real para sa Angel Broadcasting News Online. Okay, daghang salamat Angel Ricky alang sa iyang mga balita mga ka-Angel. Dirita mga ka-Angel, padayon kita mga ka-Angel sa tuang balita usab karong hapon na. Oras karon alas 4:45 na sa hapon. Dirita another nga balita mga ka-Angel sa balitang sports. San magsasagawa ng regrouping matapos ang pagkabigo sa Game 5 laban sa Bucks. Magsasagawa ng regrouping ang Phoenix Suns matapos na makuha ng Milwaukee Bucks ang kalamangan ng 3.2 sa kanilang NBA Finals Best of the 7 games. Ang nasabing pagkatalo noong Game 5 sa score ng 123.110 sa Suns ay siyang pangatlong magkasunod sa pagkatalo nila ngayong finals. Ngayong finals, sinabi ng Suns coach Monte Williams na mahalaga na naipanalo nila ang Game 6 sa Martes. Ilan na sa mga nakikitang diskarte ng Suns coach ay ang paggamit kay Devin Booker na nakapagtala ng mahigit 40 puntos sa Game 4 at 5, ganun din sa kanilang center na si Jandre Ayton. Okay, ato sa nga ninagon karon mga ka-Angel kay nakatawag ang atuang kauban. Labi to ang atuang program in charge si Angel Rosdinya. Ato sa nang ikotay mga ka-Angel kini ang tinai sa tuang mixer mga ka-Angel. Okay, wait lang. Okay, nasaksak na. Okay, nasaksak na mga ka-Angel tinai. Ato sa nga dawaton mga ka-Angel kung sa kay mga presko ng mga balita karon diha sa iyang nasikop. Okay, Angel Ros, alang sa imuhang mga balita karong mga panahon na. Pasok. Okay, Angel Ryan, ako karon sa kining Camp Mount Buntula dire sa Nazaret sa kayon di Oro City og nining nga panahon na kay gayon ang pagsaulog sa first year sa pagkabuo sa kining back on Volunteers Against Crime and Corruption. Og apilan kini sa halos sa mga 500 medisok mukulang ang mga membro karon nga niya dire karon sa muang naimutangan karon. Og niya dire karon mga opisyalis usa sa atong opisyalis kanining back karon ang atong city coordinator sa Cagayan mo si atong chief of reporter sa tutong sa bus niya karon bansaba ni Dato Apostol Anduhan nga mo'y founder ni Angel Ryan. Og dili pa lang dugay natapos ang gihimong kasalan na tulo ka pares sa mag-asawa ang gikasal Angel Ryan pinagi sa kasal sa kining dato og di ubanan sa pinisa uban pang mga membro karong Volunteers Against Crime and Corruption sa pagsaulog sa Idil Adha kay kini halo asagol man ni Angel Ryan kini nga mga membro dire dunay Muslim, dunay Christian, dunay Manubo o dunay mga uban pang ato mga kaigsunan way pili man kinsay appeal sa kining organisasyon sa BAC kining Volunteers Against Crime and Corruption. Angel Rose. Yes. Angel Rose, ang pagsaulog sa ilang first anniversary na atol po di ay sa adlaw sa pagsaulog sa Idil Adha ang kining VAC. Tama ka, Angel Ryan.
At sa matag tuig gini nila pagabuhaton. Og kining sa matag tuig doon na sila ihalad nga mga pipila ka mga baka nga pag ihawon diri. Unya ipangapod-apod ko na sa ato ang mga kaigsunan, dili lang mga Muslim, ato ang Kristiyano tanan nga mo bisita diri, pwedeng maka-appeal o maka-abil sa mga karning baka o sa mga ilang nga idalit. Agi og pasalamat sa katuigan nga kung asa nagapadayon ang mga adhikain na sa Volunteers Against Crime and Corruption kay ang mga membro ni Angel Ryan, puro man kini mga kaigsunan nato nga mga kabos. Og mo lagi ni gaabot og kini mga katuigan dili gid mo sikyat ang ato ang founder diri nga si Dato Anduhan na Humo nga mo dalit og kini nga pag-ihaw og mga bata aron sa magsaulog usab sa kining idiladha uban sa ato mga kaigsunan nga Muslim nga nag-alay sa ilahang mga pag-ampo o mga sacrifice adya ni Allah Angel Ryan. So karon nahumana ang mga pipila diri ka mga ginbuhaton o nini mga panahon na ang litson nga baka Angel Ryan. So gi namisa ni karon o si kuha na kini, no? Di salusaluhan na sa ato ang mga membro sa BAC Angel Ryan. Sa nagkadayang mga dapit, doon na dirigikan sa Bukidnon, inagikan sa Davao, doon nagikan sa diri sa Dakbayan, sa Cagandiro, sa Misamis Oriental, gayon man. Tibok sa Region 10, Angel Ryan. Okay, nga pag-ayos. Naning membro sa Volunteers Against Crime and Corruption, niya diri karon nga mga panon na Angel Ryan. Taliwala, so, yes. Angel Rose, taliwala sa ato ang nahiaguman karon nga isikyo kining enhanced community quarantine. So higpit pa bagyapon diha ang seguridad sa health protocol? Yes, patuman gyapon. Angel Ryan ang kining protocol nga gipatuman kining social distancing og pagsuot og face mask og kining pagsuot og face shield. Amo ni mga panahon na karon. Siguro na si Dato Anduhan ang founder atong pwedeng inabiyon. Oh, sige. Dato, kita ma-live karon sa Angel Broadcasting. Karon atong inabiyon, basta na doon sa ikasulti Angel Ryan. Oh, sige live karon dira sa Angel Broadcasting Online. Okay. Hello, Dato, maayong hapon. sir. Okay, live ta karon sa Angel Broadcasting. Yes, ming hapon usab. Sa pagsao, yes. Pasaluwa kay kiniliging senior citizen di na kahit sa pagkaduhong. Ikaw, kumusta ka ba na? Oh, okay lang gyapon na Dato. Mao na nga pasalamat pud mi nga karong adlaw pod gisaulog pod ninyo diha ang inyong activity sa primero nga sa first anniversary ba ninyo ni? Sa BAC? Bakay yan nagsaw-saw man sila dinim. Labi yung kanya ka pero sila kay president ka ni Rosdinia o paadya bay. Okay, salamat pug ayo diha. Mga pila ni kaparisan ang gikasal Dato? Medyo okay nga pandemic man pero kanusot na gyapon ta. Ay, okay, salamat kayo. At least nagbalampuson ang inyong gipahigayon nga kasaulugan karon taliwala sa pandemya. Oo, lagi pero gimintin na nato ang social distance o para paglikay nga dili ta madilta COVID. Opo. Simba ko lang kita Dato. Sige, Dato sa imong mga pamahayag. Sito kaya ron nga video walay may pasilwa ako kay dunay diferensya gamay kay okay. bago pa po man dili na sa ako. Okay. Last sikandos na ko. Doon na pag-iluya. Congratulations. Bago pag ito na kauman. Ay, praise the Lord. Balik sa ako kanina dito. Okay, sige. Ani dinay kay. Okay, salamat. Awan kalusot-sulod di pa human. Okay, basin makahuman ko sa program. Angel Ryan mo to si Dato Anduhan, Dato Humo, ang founder dire sa One of First Brigade. Dire sa kining Mount Buntula, Dakbayan, Cagandiro. Gas karon nga nato mga kaigsunan karon nga nagsalo-salo na ning litson nga baka. Dunay laoy ang baka, dunay kining adobong baka o dagan Angel Ryan. Okay. Angel Rose. Puro baka. Angel Rose. Nga atong yes. Karong adlaw o mga unsang orasa nagsugod ilang programa o unsang orasa mahuman ang ilang programa? Yes, kanina pa kaning alas 8 sa alas 7 sa buntag Angel Ryan ang ginahang gihimong mga pagsaulog. O kining
nibiya kining atong founder si Dato Anduan Homo, gumikan kana siya last dose sa iyahang Sa bakuna. vaccine, okay. Kung nga pipila lang ka oras sa kabalik siya og hindi mo na po dahil siya og orientation sa atong mga sakop sa volunteers against crimes and corruption na Ryan. Doon na lagi kanila na igunta nga doon nagikasal kanila nga doon ay tulo ka parisan sa mag-asawang di kasal. Okay, so Okay, so yes. sige pa dayon, Angel Rose. Okay, manay sitwasyon karon dire sa moang nimitangan karon dire sa Mount Buntula og gikan dire sa nimitangan. Jose Angel Rose akyat sundin niya sa Angel Broadcasting News online. Okay, salamat kayo Angel Rosa Dinya. Alang sa imuhang mga bag-o nga mga nasikop diha no ilabi na ni mga ka-angel. Ini nga mga panahon na karon na dunay bag-ong gikasal daw tulo ka parisan diri mga ka-angel sa kini nga VAC, Volunteers Against Crime and Corrupt mga ka-angel. So nagwalampuson karon ang gipahigayon nga activity didto sa Nazareth. O kaso lamang ka-angel na matay program dire so dili pa kita makaadto dito mga ka-angel. Ug salamat usaba sa maong leader o presidente o founder ini nga kasaulugan mga ka-angel. Okay, salamat kayo. Padayon sa mga ka-angel alang sa tuang mga balita. Sa balita nga espesyal, isang grupo ng archaeologists na mula sa isang universidad sa Amerika ang nagpahayag na ang higanti na si Goliath ay maaaring kaunti lamang ang tangkad sa mga modern day ng NBA players. Ayon sa mga archaeologists findings, ang mga eksperto na nanabik na nasa liksik ng Brigham Young University sa Utah, nasa 7 talampakan at 10 pulgada ang tangkad ng mahiganting tinalo ni David sa Biblia. Kaunti lamang ang tangkad dito kung ikumpara sa tinaguriang pinakamatangkad na basketball player sa kasaysayan ng NBA na sina Manute Bol, George Morrison sa parehong may height na 7 at talampakan at 7 pulgada. Dumating sa conclusion ang mga eksperto at manaliksik na ito ang height ni Goliath matapos sukatin ang mga eskultura ng syudad ng Gath na nahukay sa mga archaeologists noong 2018 sa Tel Safi, Israel. Ayon kay Jeffrey Chadwick, head ng archaeologist na nasabing universidad, isa sa mga pinagsabihan nila na tangkad ni Goliath ay ang nahukay na gateway ng lumang syudad na may 2.38 meters ang taas. Oras karon ng mga ka-angel, alas 4:56 na sa hapon. Alang usaba sa tuang showbiz sa balita mga ka-angel. Ikinasal na ang dating beauty queen na si Rachel Peters sa nubyong si Camarines Sur Governor Migs Villafuerte. Sinabi na sinasigawa ang civil wedding ceremony sa Korte Suprema. Sa kaniyang Instagram ay nagpost ito ng larawan nila na dalawa habang nasa loob ng Korte Suprema. Suot nito ang gown na nagawa ng kanilang stylist na si Just Bonita. Mahigit 7 taon ang magkasintahan ang dalawa at noong Nobyembre 2019 nang sila ay mag-engage hanggang pinagapaliban ang kasalan noong nakaraang taon dahil sa COVID-19 pandemic. Okay mo na mga-angel ang atuang mga balita karong hapon na. Okay, salamat kayo mga ka-angel. Sa ito nga programa, diri na human mga ka-angel. Ato sa ninagon karon mga ka-angel ang mga nagpasibya. Nagpapa-shout out pala. Pasensya na po. Lalo na po kay Hermo Gina Balibria. Good morning Filipinas. Watching from Amman, Jordan. Pabati kay Marjorie Majorino sa Amerika. From Gina Balibria, Amman, Jordan. Salamat po. Pabati kay Ricardo Balibria galing po sa asawa niya sa Jordan, Gina Balibria. Yes, salamat po. Parang si Hermo Gina lang Balibria lang po ang nagpapa-shoutout dito. Kayo po mga ka-angel. Habang nagsisimula po tayo mga ka-angel sa tong introduction sa tuang Angel News Patrol Afternoon Edition, pwede naman kayo mag-iwan ng mga mensahe ninyo at ating babasahin bago pa tayo magtatapos sa ating programa mga ka-angel.
Okay, yan po mga ka-angel, nagtatapos ang ating programa sa hapong ito. Sa ngalan po ng pwersa ng management sa Angel Broadcasting Online Streaming Services, sa tiyang program in charge, nawala po dito mga ka-angel at si Angel Rosdinya. At saka sa ating chief of reporter na kasama din na bilang isang dato sa kanilang koponan mga ka-angel. Kasama din po si Rosdinya doon sa pagdiriwang ng Idul Adha mga ka-angel sa mga kaibigan natin na mga Muslim. Sa ating news writer mga ka-angel, si Shin Salugan. At sa tiyang mga dalawang mga reporters mga ka-angel sa F3 na si Lucia at kay Drew Sanoria. At sa tiyang sports analyst si Ricky Tadeo Real mga ka-angel. Ako ang makasama nyo mga ka-angel sa hapong ito. Recap po tayo mga ka-angel sa tiyang mga headlines for the day. Kaso ng mga nagadariya sa Santo Tomas, Davao del Norte, nagdagdagan pa. Sa National News mga ka-angel, Vice President Diimyon sa namang kaso na haharapin, sabi ni Secretary Guevara. Sa International News mga ka-angel, COVID outbreak sa warship sa Sucor Navy personnel, dumami pa. Habang sa sports natin mga ka-angel, Suns magsasagawa ng regrouping matapos ang pagkabigo sa Game 5 laban sa Bucks. Sa balitang espesyal, ayon sa archaeologists, ang height daw ni Goliath mga ka-angel, kaunti lang pala ang taas sa NBA players. Habang sa balitang showbiz, Rachel Peters at Camarines Sur Governor Mix de Villaforte, ikinasal na. Yan po mga ka-angel ang ating mga headlines for the day sa araw na ito. July 20, 2021 mga ka-angel. Karong adlaw gisaulog po sa ating mga kaibigan ang Idul Adha mga ka-angel. Happy Idul Adha sa lahat ng mga kaibigan natin ang mga Muslim at sa karatig na sa Middle East sa lahat ng mga bansa ng Muslim, Islam. Happy Idul Adha mga ka-angel. At ang igumang mga ka-angel, itong programa sa buntag, Angel News Patrol Morning Edition uban si Angel Rosdinya. Ako din mga ka-angel, si Angel Ryan Siricol Molo, nakiguban kanyo hangtod sa 52 minuto. Dili lang sa programang Angel News Patrol Afternoon Edition. Daghang salamat mga ka-angel, hangtod sa sunod higayon.